Hey guys, welcome to my channel. So, maganda tong video na to, maganda tong usapan na to. So, a few months ago, may mga kaibigan tayo na mga nagme-message sa akin. And isa sa mga nag-message sa akin na may sir, ito, pinag-uusapan sa ibang FB group. May nagtatanong, bakit daw nilalagyan ng scope ang mga rifles kung binili mo yan for self-defense? Paano magiging self-defense nga naman yung scope, yung rifle na may scope? Kasi ano yan, di ba? Long range yan, di ba? So anyway, lahat na makikita yung barrel were safety check prior to filming. Pero syempre papakita pa rin natin, di ba? Para hindi umiyak yung mga safety police. And I'm sure pag nanonood kayo ng mga ganitong videos, gusto nyo rin makita ng mga video. Okay? So, anyways, safety check nga muna natin. Kel-Tec Sub 2000. Ay, hindi makita eh. Yan, wala laman sa ilalim, wala laman sa chamber. Nabali! Sira ang barrel ko. Ay, ito pala pinakamadaling i-safety check. Kasi kita nyo yung kita nyo yung butas ng barrel. Pinakamadaling i-safety check ang Sub 2000. Bali, Gen 3 pala to. Gen 3. Parang SB19. Ito naman, ginawa ko rin ng video to, no? Minod ko yung ayaw ni YouTube ng mga ganung word. 6.5 Creedmoor. Kaya ito nilabas ko eh. Kasi ang capability ng round na to, 6.5 Creedmoor, is up to 1,000 yards. 1,000 yards. Hindi mo na makikita yung target mo using the naked eye sa 1,000 yards. So yeah, magandang example yan for long range shooting. And para sagutin yung tanong ng ating kababayan, ito 18-inch, may 18-inch ako, tama. 18, nagasgasan na, ako. 18, naka-chamber flag naman tayo. No? Fail 0 na BCG. Tapos, Bushnell Trophy lang yan, scope. Anyway, 18-inch. Pinag-iisipan ko pa kung kailangan ko ng 20-inch pang long range shooting ng 223.556 eh. Pinag-iisipan ko pa. O dapat ibang caliber na. Anyway, pag-usapan natin. Or gusto ba nila open sight lang na peep sight. Okay? So, dun sa tanong, meron na ba kayong sagot? Dun sa tanong na, oy, bakit ka maglalagay ng scope pang long range yan, 1 mile or 1,000 yards, no? Something like that. Depende sa shooter kung tatamaan mo, pero syempre yung capability ng round aabot nga daw ng 1,000 yards. And hindi ko na nilabas yung 308, no? 308 up to 800 yards. Ang AK-47 up to 300 yards. Ang AR abot ng 400 yards. Yung iba nga pinupush pa sa 500 eh. Anyway, so ayan, ito may long range scope to. Ito nga hindi ko alam kung kaya nito 1,000 yards eh. Kasi binili ko to package, magkasama na yung rifle tsaka yung scope. Pero definitely kung 1,000 yards ang goal, siguro dapat palitan to. Kasi ang magnification nito, pero Vortex naman to eh. Vortex Nation. Ano ba spec nito? Hindi nakasulat Usually nakasulat eh. Anyway, ay sana pala naglabas ako ng pistol. So, okay, yan. So, bakit nga ba naglalagay ng scope? Kung pang self-defense yan. Self-defense ba yun? Nasa 800 yards na yung tao. Babarlin mo pa. Is it self-defense? Diba? So, ang ini-imagine niya kasi, yung carry pistol. Dapat pala nagano ako ng carry pistol, no? Ini-imagine niya is carry pistol na hinold up ka, self-defense, pinasok ka sa bahay. Pwede pa nga yung mga PCC, tsaka mga, ano ba ito, PCC? Mga ganito, pang home defense din to, no? Self-defense, napaka-broad kasi na definition ng self-defense, no? Ang pumapasok lang sa isip ko, pasensya na kayo, wala akong script.
Kasi guys, maraming purpose ang firearms. Hindi lang siya for self-defense. So, siguro yung nagtanong, baka hindi gun owner. Okay, hindi. So, ito, imbis na i-bash natin, explain natin, baka naman maliwanagan yung pag-iisip. And with similar mindset, maliwanagan, no? Walang one size fits all sa barel. Kaya nga iba-iba, kita nyo magkakaiba yan, no? Ba't magkakaiba? Ba't hindi lang isa ang barel mo? Dati may nag-comment sa akin, Pilipino, sa JRA, sabi niya, ay, dami-dami mong barel, dapat isa lang ang barel. Sabi ko, sino nagsabi? Hindi ko nasagot, hindi yan sinagot. Sino nga nagsabi na dapat isa lang ang barel? Multi-mission depende sa mission, no? Walang one size fits all. Ano yung sabihin? Kung ikaw ba, kunyari ako, araw-araw nagkikerry ako kahit sa simbahan nagkikerry ako. Alam mo, ito dalhin ko, ito ba ikikerry ko? Kasi isa lang daw ang barel Hindi naman pwede yun. Or, pag may home invasion, tagus-tagusan sa mga dingding to, yung bala nito. Tapos, mahirap pa ma-acquire yung target. Kasi nga, may magnification No, duduling ka dyan. Tapos, pag mahaba ang dala mo, home invasion, baka maagaw pa sa yung baril mo. Magpapambuno pa kayo Baka sa'yo pagamitin yan. So, hindi pwedeng one size fits all na isa lang dapat ang baril. Okay? Kaya nga yun, kung may capability ka, by the way, know the laws. Alam mo dapat yung batas kung nasaan ka. Kasi syempre, dapat sakop ka ng batas para hindi tayo lumampas. Okay? Tinatawagan ako ng misis ko. Anyway, sandali. Isang mabilis lang. Kain ko lang. Napatay ko lang yung Okay, so yun, hindi pwedeng one size fits all na isa lang ang baril mo. Yung iba may mga nagtatanong, no? So pwede ba i-PTT yung AR? Sa Pilipinas, I don't know, you have to check. No? Ano ba daw, i-PTC. So ibig sabihin magdadala ka everyday ng it's up to you, depende sa batas. No? Sabihin ko ba? Yeah, dito kung nasaan ako, sa Amerika, sa Texas, pwede ka maglagay ng truck gun na AR, no? Lalo na yung mga SBR, yung mga maiikli, ginagawang truck gun. Iwalan sa kotse. Para just in case. Bakit? Sabi nung pasyente ko dati, no, nung nagkaroon ng shooting sa Las Vegas, tinanong niya ako anong carry ko. Sabi ko, Ruger LCP 380. Sabi niya sa akin, anong magagawa ng 380 mo doon sa mass shooter? Hindi ako nakasagot Hindi ka naman talaga pwede makipag-engage tapos ito ganito ang dala ng kalaban. Hindi. Yung sabog pa lang yan, yung blast, concussion, mapapatakbo ka na Mapapatakbo ka na. Anyway, ano pa? Yun nga, no? Hindi pwedeng one size fits all. Yung baril na binili mo, hindi yan multi-mission na, yung binili kong Glock 19 ito na gagamitin ko kahit magkagera, may mga nababasa pa nga akong comments na gano'n yung 1911 daw nila gagamitin nila sa gera. Talaga? Paano magagamit sa gera yan? Tapos yung kalaban mo, ito ang gamit. Magtatago ka sa likod ng pader na kahoy, tatagos to. Di ba? Hindi pwede. Ano yung sabihin? Sige, I'm gonna be direct to the point. Maraming purpose ang pagmamayari ng barel. Okay? Hindi lang self-defense. So, number 1 ang self-defense. Ano ibig sabihin? Pagtatanggol mo yung sarili mo, may nang hold up sa'yo, may umatake sa'yo, may nag-ambush sa'yo. Pagtatanggol mo yung sarili mo. Meron din home defense. Nasa bahay ka, pinasok kayo, di ba? Ito pwede rin to Kasi lang naman to, PCC, pistol caliber carbine lang to. Pwede pang home defense, maikli siya, tapos naka-red dot. Red dot. Short distances, red dot. Yun ang preferred ngayon. So, bakit ba naglalagay ng mga optics? Kasi, faster ang target acquisition. Ano ibig sabihin? Mas mabilis mo ma-acquire yung target. Makita mo pa lang yung dot, pwede mo lang kalabitin yung trigger. Tapos, mas accurate ka in a shooting scenario. Hindi pwedeng putok ka lang ng putok. So, baka kasi may tamaan na iba. May tamaan na meron, may tamaan ka na kamag-anak. So, mas accurate, mas maganda, mas safe. Okay, mas safe. And, ano pa ba yung nabasa ko kanina? Kaya yun, may purpose ang ang paglalagay ng optics. So,
Usually, pag short distances, malapitan, either open sight, yan, peep sight yan eh, or red dot. Oh, medium to longer distances, doon tayo maglalagay ng mga scope. At merong in between, yung LPVO. LPVO, no? Ibig sabihin, naka-etch yung reticle, tapos short range, mid range, long range. Pwede mo na siguro gamitin yun. Ikaw na lang mag-a-adjust. And depende pala sa LPVO mo. Okay? Tapos yung iba nga, red dot, nilalagyan pa ng magnifier para short range, sabihin, close range, tsaka long range, pwede. Kasi may magnifier eh. So, ang daming options. Ikaw ang magsisetup. Bakit? Bakit ba? Kasi in defense of your life and your freedom, wala naman talagang presyo dyan eh. Para yung comment ng kaibigan natin sa dun sa post ko about pepper spray. Sir, mahal yan. Mahal. Well, kung ililigtas ka kung ililigtas niya ng buhay mo, mura pa yan. Kasi how can you put a price on your life, di ba? Similar with firearms. Kaya yung iba kung ano-ano nilalagay ng optics. O shoutout yung kaibigan natin dyan. Kaibigan natin dyan sa Pilipinas. Mas mahal pa yung optic kaysa sa baril niya. No? It's up to you. May variation yun eh. So, doon sa nagtanong or may similar na questions na bakit naglalagay ng scope? Pang long range yan, hindi na yan pang self-defense. Well, may tinatawag din kasi na paano kung yung home na tinatawag mo malaki, like farm or malaking property. Pinasok yung property nyo. Hintayin mo pa makapasok bago ka pumutok. Nandun na sila sa bakod, pinuputokan na yung bahay nyo. So, di ba? So, doon ka mapapaisip, sana pala naglagay ako ng scope. Kasi hindi ako makapag-engage hindi ko sila lumapit. Hindi lumalapit. No, nasa bakod sila, pumuputok na sila. Yung mga makaka-relate yung mga may mga malaking lupain. Kung hindi naman malaking lupain, paano kung in defense of a nation? Pagtatanggol mo yung bayang Pilipinas. 'Di ba? So ganun din ba? Pag malapitan lang saka makikipaglaban, pero pag malayo hindi ko yun abot kasi naka lang ako Naka 3 dot sight lang ako, 'di ba? So maraming options, kaya nga ito kita nyo, iba-ibang klaseng baril, iba-iba yung mission. Hindi pwedeng one size fits all na isang baril lang bibilin mo. Tanongin nyo ako, sir, kailangan ba namin bumili ng ganyan karaming baril? Depende. It's up to you. Magkakaiba tayo ng sitwasyon. Siyempre, magkakaiba tayo laman ng ATM machine. Iba nga, mas mas malalim pa ang balon na sinasalukan ng pera nila, magkakaiba, hindi tayo pare-parehas. Pero ayun pa, defense of a nation, SHTF scenario. Ano yung SHTF scenario? Lawlessness. WROL, without rule of law. Wala nang batas. Walang pulis na darating. Walang 911 na darating. Pagka may umatake sa bahay nyo. So, paano yun? Diba? Kailangan mo ng advantage. Diba? Hindi pwedeng yung binibigyan mo ng partida yung kalaban. Ano yung advantage? Actually, yung mga ganito setup, long range, tapos pag gusto mo ng close quarters ng CQB, pwede, naglagay ako dito ng flip up na irons. Pagka tapos yung iba, pwede maglagay ng ito, meron pa akong rail dito Pwede ako maglagay ng red dot na maliit. Diba? So, ganun yun Pag dumating yung pagkakataon na kailanganin mo ng baril, kailangan di ba ikaw yung may advantage? Hindi yung ikaw yung mas mahina. Di ba? Kasi bakit? Sabi nila sa buong buhay daw natin, isang beses lang natin kakailanganin ng baril or baka hindi. Pero kung dun dumating yung isang beses na yon, di ba dapat mas gusto mo nasa yung advantage? Hindi yung naka-revolver ka lang kasi sabi, lang to self-defense paano nga kung madami sila? Kailangan mo etong Kel-Tec Sub 2000. Kayang gumamit ng Glock 17 mags na drum tsaka yung stick na mahaba. Multiple assailants, multiple targets. 'Di ba?
So, ganun. And hindi yata naisip na iba natin kaya kababayan yung defense of a nation. Paano pag ipagtatanggol mo nga yung bayan natin against invading forces? Ang invading forces, mga naka-AK-47 yan. Or naka-AR din, hindi mo alam, no? O paano mo mamamatch yung ano mo, yung 1911 mo sa kanila? No? Bullet drop ng 45, yeah, deadly siya sa ano, CQB or close quarters. Paano kung 50 meters? Ay, hindi, tatamaan ko pa yan, sir, 50 meters. Yeah, matatamaan mo pa naman. Pero kung ikaw, pinapaulanan ka na ng 7.62 by 39 or 223, may puputok mo pa ba yung 7 round na 1911 mo? FPJ lang makakagawa nun. Si FPJ lang makakagawa nun. Diba? So, yun guys, no? Imbis na i-bash natin yung mga nating kababayan, explain na lang natin na yung pagmamayari ng baril, yung self-defense, napaka-broad niyan. Pwede mo ipagtanggol yung sarili mo, pwede mo ipagtanggol yung bayan mo, pwede mo ipagtanggol yung community nyo during SHTF, no? Zombie apocalypse, sama mo na. Magtawa pa yung iba, no? Pero yun nga, no? SHTF na lang. Na pagka nagkaroon ng lawlessness, bumagsak ang gobyerno, ang mga masamang tao, magbubuo yan ng mga gangs, ng mga lalaki, at mag-house to house para kumuha ng supplies, kumuha ng mga babae. Paano mo ipagtatanggol ngayon yun? Diba? So, comment down below. Let me know what you think. Pero para sa akin, mga ganong pag-iisip, kailangan na siguro paliwanagan. No? Na may other threats out there. Hindi yung personal threat lang na nasa lubong mo, hinold up ka. Maraming threats yan, kaya yung mga baril, iba-iba rin ang application. No? So, yan guys. Don't forget to click like and subscribe. Konti na lang. Kailangan ko na lang ng 700 para maka 1,000 subscribers. I'm trying to build this channel up, no? And salamat sa mga suporta and salamat sa pagkiklik ng like and mga nagko-comments and yung mga nag-subscriber natin. So, comment down below, ano sa tingin nyo? Bakit bumibili daw or nagkakabit ng optics sa rifle kung pang self-defense lang yan? See you next time. Bye.